Again and again, this is for entertainment use. Ang pikon, huwag magagalit. Ang pangit, itapon. Ang maganda, ang ating pilit na pangibabawin. Tarot, ipakita mo sa akin kung ano nakikita mo sa ating Vice President Sara Duterte sa taong 2026 and onward. Again, ito po ay aking babalasahin at i-scrabble, then scramble. And kung ano po ang madampot ko, ito po ay ipinagkaloob ng tarot at ng universe. Ayan. Kaya po, ayan, nakita nyo kalat. Walang reshuffle po ito. Pakita mo po sa akin kung ano nakikita natin sa 2026 kay Binibining Sara, Vice President Sara Duterte. Nakikita nyo po ito? Isang lalaki ang mahigpit na talaga namang pinag-iisipan niya. Ayan po, nakita nyo to, lalaki, nakataob. Ibig sabihin kaya po siya nakataob, nag-iisip pa siya ng maraming nakita nyo po itong cups, ito po ay maaaring signifies of kaso. Bakit sinabi kong signifies of kaso? Kasi po, di ba, pag nagfa-file ng mga kaso, magastos. Pag nagfa-file ng kaso, kinakailangan para siyang ginto. So, para sa kanya, yung isa-sign niya o ibabato niya para kay Ma'am Sara Duterte ay matinding mga ginto daw or matitindi. Conversion nito sa salitang ibinabato niya ay matitindi na, as in masisira ang pangalan ng ating Vice President doon sa binabalak niyang ibabato. Unfortunately, nakabaliktad po siya. So, ito po ay malalampasan ng ating Vice President. Haharapin niya ito, and unfortunately, kung sino ka man na lalaki ka, kasi lalaki siya na nag-iisip talaga kung anong dapat gagawin. At may isang nag-feed sa kanya. May isang, nakita nyo po, may isang kamay. Yan, may nag-feed po sa kanya para batuhin ng napakaraming mabibigat na kaso si VP Sara ngayong taong 2026-27 hanggang sa kandidatura. Pakaisipin niyo pong mabuti dahil ayon po rito nakabaliktad. Kung ano pong ibabato ninyo, again and again, ito po'y tarot lang. Ako po'y taga-interpret lang. Kung ano pong ibabato ninyo sa kanya, dahil siya naman ang in-scrabble name ko rito, ito po ay dapat yung pakaisipin dahil hindi magtatagumpay ang pagsira ninyo ng kanyang pangalan. Kung sino ka man na lalaki na nag-iisip, paulit-ulit kong sinasabi, akala ninyo sa tatlong maaatikabong akusasyon ay mapapasuko nyo ang isang Inday Sara. Sorry po, mababaliktad ang sitwasyon sa huling laban. Mananatili pong matatag ang ating Inday Sara. Ang problema lang po talaga ang emosyon niya tungkol sa kanyang father. Yun lang. Pagdating sa kaso, haharapin niya pagdating sa lahat. Pero yung puso ay baliktad. Yung puso at isip niya ay talagang natutorture sa pag-iisip sa kalagayan ng kanyang ama. Lalaban, sana naman malampasan ito ng pamilyang Duterte. Sana po ipagdasal ng buong sambayanan na malampasan ng ating family ng Duterte ang isang pagkawala ng isang taong mahal ng sanlibutan. Ito po ay hindi pa tiyak na magaganap
Sinasabi lang po sa atin ng tarot kasi po on and off na ang kalagayan ng isang tao na nasa malayo na nakakulong. Ibig sabihin ng on and off ang health, minsan biglang tumataas ang lahat ng kanyang blood pressure, ang kanyang sugar, and even the emotion and the stress ay tumataas at paiba-iba. Alam nyo, nakalagay dito, magdasal lang po tayo kung kayo po ay talagang mahal nyo po ang dating Presidente Duterte. Magdasal lang po na makayanan lahat. At isang araw, naniniwala po ang tarot, naniniwala ang tarot, kaya nga death, ay makakaliban ang ating dating president sa sinasabing mahirap na kalagayan ng kalusugan upang hindi mapunta sa kamatayan. Yan po. 2026-27, doon magkakaroon ng problema masyado ang health ng ating presidente at dahil siya'y ama, lumabas po siya sa tarot ni Vice President Sara. At yun po ang iniisip talaga ng ating Sara. Hindi niya iniisip to kasi kaya niya tong labanan. Sabi nga, kaya daw niya tong harapin. Kaya nga po ito mag-isip kasi haharapin talaga siya ng ating Vice President. Pero ito hindi niya kaya to. Ito ang iniisip niya. Ito ang palagi niyang kinakatakot, ang mawala ang kanyang ama. Kitang-kita naman po, death. At nakabaliktad siya. So, ibig sabihin nun, pwede pa nating ipagdasal ang ating presidente. Ang problema lang talaga, ayan, hindi mawala ito sa pamilya. Ang mag-alala ng sobra. Natural naman yun, di po ba? May isang panukala ang ating Inday Sara Duterte na lalo siyang mamahalin ng masang Pilipino. Ito po ay isang panukala ng batas na magbibigay sa kanya ng napakalakas na estabilisasyon sa pagmamahal sa masang Pilipino. Muli at muli po mapapatunayan niya na ang lahat ng akusasyon sa kanya ay kanyang may lalaban. Although dadaan talaga siya sa mga question and answer and may sisira po talaga sa kanya pero still makakayanan po nilang lahat. At ang mga sumusuporta kay Sara Duterte ay muling magdidiwang dahil may papakita ng lahat ng humahanga kay PP Sara na hindi sila madidisappoint. Yan. Dahil ito po isang matinding parangal na gaganapin at ipagkakaloob ng mga bansang may sinasabi. Yan. Ganda. Baka sabihin na naman nila, DDS, ay talagang binabasa ko. Ayan, basa-basa talaga. Walang to. Tsaka naka-scramble po, Kaya lang po, ang inang bayan, ang dami talagang sumusubok sa katapangan at sa katatagan ng ating Inday Sara. Mag-ingat. Ingatan niyo pong mabuti at huwag kayong lalayo at aalis ng walang kasama. Meron po ditong isang babae na hindi ko po maintindihan tong babaeng ito. May isang kausap na kilalang lalaki na nasa gobyerno rin po, gobyerno, na may masamang parang meron silang binubuo. May binubuo sila na isang, hindi ko po kilala tong babaeng to pero itong babaeng ito ay matindi ang galit. Hindi lang sa kanya kundi sa ama.
at isang lalaki na nakaupo sa trono. Hindi ko kilala kung sino to. Marami naman trono, politiko, politika. Pero ito'y may sinasabi sa politics, ang may binubuo na isang obra maestra. Pag sinabing obra maestra, pinag-aralan, ito ay kumbaga sa ay talagang sinasala. Ayan po, paano ko nalaman? Ayan po, oh. Oh, may dala silang sinasala ng mga taong ito. Yan. Upang, ayan, siya'y papanagutin sa isang sitwasyon. Paano nalaman na sitwasyon? Ayan po. More on pera to Pera ang ibubukol sa kanya. Pera. At ito namang isang ito is travel. Pera, travel. Paano nalamang travel po? Ayan po. Ito po ay parang iron siya na pag pinukpok is parang ganon. Signifies po yan ng hangin na mabilis. Pwedeng travel, pwedeng sasakyan, ganyan. So, pera ang ipupukol at itong travel. So, hindi ko alam bakit lumabas yung mga travel dito. Ipupukol daw po na may kasamang pera. Siguro ang interpretasyon ng tarot, siguro po ito marami interpretasyon itong segment na to. Maaaring yung kanyang mga transpo o yung mga ginagastos niya o yung paglabas-labas niya ng Pilipinas ay ibintang sa pera, kinumbert sa pera. Or maaari rin naman na maraming nawawalang fund na unrecognized, hindi ito na-recognize sa panahon niya, pero ibabato sa kanya at ito po ay again and again malalampasan niya at maipapaliwanag niya. Kasi siya ay yun po ang pagkakamali ng mga kalaban nila. Bagkus nyo po silang isuong sa apoy, bagkus nyo po silang apuyan or igisa sa mga kaso, bagkus po silang nahahasa. So parang ang nangyayari, hinahasa nyo lang po ang ating BP Sara para may saayos niya ang paghahawak ng Pilipinas pag dumating ang panahon. Ayan po yun, pag dumating ang panahon, para ako nagkukwento. Na para pagdating ng panahon na ipagkatiwala sa kanya ang Pilipinas. Ito po, makinig po lahat totoo po to. Ay hindi tayo mapapabayaan. Yan ang sinabi ng 2026 sa kanya. Bagkus siyang hinahasa bagkus siyang binibigyan ng maraming kaso para siyang hinahasa na mabuti para kung sakali at ipagkaloob sa kanya ang tiwala ng mamamayan ay hindi na tayo or hindi tayo bitin or hindi tayo mapapabayaan. So, may disadvantages at advantages yung mga kasong ipinamumuka or isinasalang sa kanya. Kaya lang ang ating mismong BP Sara ay pipilitin na kayanin ang lahat dahil hindi sa paghihimagsik, kundi para ipakita
na ang pangalan niya, ayan po nakatalikod, na ang pangalan niya ay hinding-hindi niya gustong masira. Which yun ang pinaka-great attitude niya at minamahal ang mga Duterte dahil sa ganun, sa prinsipyo. Ayan. Ngayon, may nagtanong. Ang tanong, mananalo ba ang ating VP Sara? Atin lahat. Sasabihin na, kasi ang VP Sara ba ay mananalo or tatakbo? Makinig na mabuti. Ang puso niya nagsasabi na huwag tumakbo. Ayan po kahit hindi ko siya nakausap, hindi ko siya na-encounter in person, pero ito po. Ang puso po niya ay nagsasabi na huwag tumakbo. Kasi kinukonsider po niya ang nararamdaman ng buong Pilipinas. Nalilito kasi ang Pilipinas. Yan. Subalit, makinig na mabuti. Nakikita niyo po ito. Ang hustisya ng mga tao at ng bayan, kaya ganyan po, bayan yan. Nakita niyo yan, ito ay palasyo. Ay tinatawag ang kanyang espiritu. Bakit sinabi ko po na espiritu? Naisip niyo po ba na noong pa sinasabi ko na mayroong divine intervention? That the prophecy na po itong sinasabi ko na nakikita ng tarot. Duterte is a clan coming from above. Yun po ang nakikita. Ano yung coming from above? Ibig sabihin po, ang linya ng Duterte, especially nung ama, na ipinapasa ang kanyang enerhiya sa mga anak, sila po ay nasa isang revelation ng clan. Ito po universe na nagsasabi. That they are, kahit ano pa ang sitwasyon, ano pa ang pamamaraan, sila po ay nakatakda. Nakatakda sila na mamuno ng kahit anong sitwasyon sa politika. At they are entitled. Meron silang divine mission na kahit ayawin ng tao, maniwala po kayo't sa hindi, o maraming umaayaw, sila po'y nakatakda na magsilbi sa mamamayang Pilipino. Kaya yung sinasabi nilang hindi mananalo si Sara Duterte, ito po ang sagot dyan. Ang linaw. Una sa lahat, marami talaga siyang kaagaw kung sakaling magpresidente siya. Pangalawa, may isang organisasyon na ayaw talaga sa kanyang maupo siya. Ito yung isang organisasyon kung saan nadidikit ang pangalan niya sa sitwasyon pa rin ng ama. Pangatlo, natatakot ang lahat ng mga mambabatas sa kung ano talaga ang sitwasyon ng isip at puso ng isang Inday Sara. Kasi po, talaga namang ipinadanas ng lahat ng mga kalaban ng Inday Sara at ng Duterte ang lahat ng bintang sa kanila, whether it is true or not. Ibig sabihin po, may ayaw talagang manalo at yun ang mga dahilan. Ayaw nilang manalo si Inday Sara. Ito na ho ang pakita mo sa akin kung ano ang twist ng istorya. Oops.
At yun ay babasagin ng mga taong nagmamahal kay Sara Duterte. Ibig sabihin po, kung walang magiging kapabayaan sa botohan, sa dami po ng mga gustong magpakita ng pagmamahal at suporta kay Inday Sara Duterte, paniwalaan niyo po, basta walang anumang hokus-pokus, walang anumang kapabayaan, walang anumang anomalya na mangyayari sa botohan, kung si Inday Sara Duterte po ay boboto, ay ano ba yun, iboboto. Si Inday Sara Duterte ay iboboto ng mga tao, which totoo pong iboboto siya. Mananalo po siya. Tandaan nyo, ako na po ang nagsabi, wag lang magkakaroon ng dayaan, wag lang magkakaroon ng kapabayaan, at wag lang magkakaroon ng sinasabi na pagbabaliktad ng sitwasyon. Sara Duterte will won the heart of the Filipino masses. Ibig sabihin, taong bayan ang magnanais na siya'y manalo. Kaya dito sa huli, marami ang magkakaroon ng sariling mga, kumbaga, ano bang tawag doon? Ito ang aking kandidato, ito ang aking kandidato. But the Duterte clan, hindi na sila mabubura. Kaya, ito na po sinasabi ko, yung pong sinasabi ng tarot, ha? Marami ang nagagalit dahil sa nangyari na pagpapatino sa pamamagitan ng mahigpit na batas. Pero marami ang nagmamahal. At ang iba nagtatago, pero lalabas sa takdang panahon. Bakit dead? Kasi pinakadelikadong sitwasyon kapag namatay ang ama. Kaya kinakailangan pong ingatang mawala ang ama. Again and again, ayon po sa tarot, mananalo si Sara Duterte. Basta walang, tandaan niyo po ha, walang kapabayaan, lahat ay legal, lahat ay babantayan, at lahat ay kinakailangan na pag-aralan ang mga sitwasyon. Kasi nakatakda po talaga siya. Ang tanong again, nais ba niya? Sa totoo lang po, napapagod na siya sa politika. Ang gusto na lang niya katarungan para sa kanyang ama. Sa ngayon, hindi pa tayo sure na tatakbo siya. Kasi sa ngayon, ang iniisip niya, ang ama lang niya at ang pangalan nila na maituwid at ma-rescue. Unfortunately po, marami pa rin gustong sumira sa kanya. But everything na ibabato sa kanya, malalampasan po niya. Even ang kulungan, malalampasan niya. But, natatakot ako kasi may death threat ang buhay niya. But still, malalampasan niya. Ang kailangan niya mag-ingat, hindi lang sa tao, kundi sa sasakyan.
isang aksidente ang maaaring maganap within 26-27 sa sasakyan. Kaya pag-ingatan ang pagsakay niya at kinakailangang isaayos ang kanyang sasakyan lagi. Sakit sa dibdib, magbasa ng katotohanan. Ito lang po, masakit sa dibdib magbasa ng katotohanan. Again and again, hindi pa tayo sure kung gusto niya talagang tumakbong pagka-presidente. Sa ngayon, ang utak niya, mailabas ang kanyang ama, mabigyan ng magandang sitwasyon ang kanyang ama. Yun ang inilalaban niya. Pero ang madlang people, gusto siyang patakbuhin. Yung sinasabi na hindi siya mananalo, maniwala kayo, wala lang dayaan na magaganap, walang kapabayaan, walang kahit na anong hawsyaw, babangon po ang Duterte. At yan ang mundo. Hahawakan nilang muli ang tagumpay. Masisira lang po ang pagkapanalo niya kung ito, nakita niyo ito? Mga artificial, ibig sabihin mga sitwasyon, delikado po itong mga isipan ng kung sino man, di ko sinasabi kung sino, pero mga artificial, mga drama, mga anino at kaluluwa, mga patay na nabuhay na biglang nagbotohan. Yun po ang lumalabas dito. Yun lang ang makakatalo sa kanya. At yun ay part na kung tutuusin, ang pinakamatinding laban sa botohan. Ang nabuhay ang mga patay, ayan o, kita nyo naman, nabuhay ang mga patay at bumoto muli. So, ibig sabihin, kung hindi mangyayari ito, mananalo talaga siya. At ayon dito sa tarot, dapat lang nabigyan ng hustisya ang sitwasyon at bantayan ng mga tao. Yun po ang sabi sa tarot again and again. Tagabasa lang po ako ng tarot. Napakahaba po nito kasi gusto kong maliwanagan ang katotohanan. Pero sabi nga, sa lahat na nangyayari, ang tarot ay nagsisilbing babala. Kung may mga sitwasyon na nabasa ng tarot, ito hindi ko rin po alam, tagabasa lang ako. Pero sa lahat ng nangyayari sa ating paligid, sa ating mundo, sa ating mga sarili, yun lang, ibigay na lang natin lahat sa Panginoon at lagi nating tatandaan, God sent miracle every day. Salamat po.